ang palalawigan ng Oriental Mindoro. Ako si Jacqueline De Leon at ito ang Kapitolyo para sa mamamayan. Sa ulo ng mga sumisikat nating balita, Governor Umali nangunguna sa binigyang parangal sa 23rd PNP Founding Day. Oriental Mindoro nakiisa sa pagdiriwang ng World Wetlands Day 2014. Pandanggita Festival, kasado na. 542 delegasyon ng lalawigan tumulak na para sa Mimaro Para at 2014 sa Marinduque. Malasimbo Festival, may special day para sa mga Mindoreño. Detalye ng ating mga balita. Ang pagpapanatili ng kapayapaan at katahimikan ay mahalaga sa pagkakaroon ng maunlad na pamayanan. Ito ang pundasyon upang maayos na maisakatuparan ang mga programa at proyekto sa isang bayan. Kaya ang pamunuan ni Governor Umali buo ang suporta sa pakikipagtuwang at pakikipagtulungan sa mga programa ng PNP. Ito naman ang dahilan kaya ang punong lalawigan ang pangunahin sa ginawaran ng parangal sa pagdiriwang ng 23rd PNP Founding Day. Yan ang report sa atin ngayon ni Randy Digma. Ladies and gentlemen, I take pride and honor to present to you our guest of honor and speaker, the father of Oriental Mindoro, and a showcase of excellence in public service and leadership. Ladies and gentlemen, the Honorable Alfonso Villar Umali Jr. Bilang pasasalamat at pagkilala sa malaking ambag sa mga naging pagbabago sa hanay ng kapulisan, pinagkalooban ng Plaque of Appreciation at Memento si Gobernador Alfonso V. Umali Jr. sa ginanap na 23rd Foundation Day sa Camp Epigenio Sinabaro, lungsod ng Calapan noong ika-10 ng Pebrero. Maliban kay Gobernador Umali, pinasalamatan at kinilala rin ni PNP Police Regional Office 4B Regional Director at Police Chief Superintendent Melito M. Mabilin ang ilan pang government officials at individual na nagkaroon ng malaking kontribusyon upang maisakatuparan ang kanilang mga pagpupunyaging pangkaunlaran, lalo na sa pagsusulong ng kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Kabilang sila NICA 4B Regional Director Jose Didi Guzman, Provincial Engineer Elmer Dilay, PGOM PEO Equipment Division Chief Engineer Rizalino Mendoza, Program Manager for Infrastructure Project at Assistant City Engineer Monet Jeronimo, Chief Calapan Equipment Section Division Engineer Joselito Libre, TV Network Incorporated President Rick Benson Marasigan at Mimaropa PNP Press Corps President Bernard Veluz. Samantala sa okasyon, bilang panahing pandangal, binigyan din ni Gobernador Umali sa kanyang mensahe ang magagandang halimbawa at magagandang nagawa ng hanay ng PNP sa rehiyon. Ayon kay Gub Umali, napakarami ng magagandang programang ipinapatupad ang PNP para sa kapakanan ng mamamayan, kaya marapat lamang na magkaroon din ng benepisyo ang mga ito tulad ng pabahay at iba pa, at may pagkaloob ito bago matapos ang termino ng Pangulo. Kasabay nito, nanawagan siya na magtuloy-tuloy sana ang tinatamo nilang kaunlaran at ang mga programang taong-taong inilulunsad ng PNP. Kung napansin nyo, nung nakaraang SONA ng ating Pangulo, ang mga binanggit doon ay mga PNP na nakatulong. Simple lang yung mga tulong nila pero napakalaking bagay sapagkat nakapagtaas ng imahe ito ng PNP sa buong Pilipinas. At nakakatuwa ko ito sapagkat nagiging example sila ngayon ng mga ginagawa ng buong kapulisan sa buong Pilipinas. Kaya ako pataas ng pataas. Kahit kami sa PNP Advisory Group, talagang nakikita namin napakaganda ng mga programa. Ngayon yung mga pulis talagang binibigyan na ng baril. Noong araw, hindi magkaintindihan kung saan kukuha ng baril. Ngayon po, yung mga PNP ay binibigyan na ng pamahay. Sabi ko nga kanina kay General Mabilin, teka muna, bago matapos ang pag-upo ng ating Pangulo, kailangan dito sa Mimaropa, dapat dito, makapagtayo tayo ng mga bahay ng pulis. Kaya, isa rin ito sa aming lalakarin. At napakarami na
Napakarami ng nangyayari at napakarami ng napakagandang mga halimbawa ang naibibigay ngayon ng kapulisan. Pero isa lang po ang sana hihilingin natin. Sana po ay sana po ay talagang ituloy-tuloy natin. Bawat taon na lumilipas, ngayon ay 23rd PNP founding day natin. Sana po ay taon-taon ay meron tayong mga milestone na achieve. Kung tayo man may mga programa until 2016 habang nandyan, o 2015 habang nandyan ang ating Chief PNP na si General Alan Purisima, sana po ay yearly meron tayong nakikita nating pagbabago. Nang sa ganon, hindi po nawawala ng pag-asa yung ating mga PNP. Lahat po tinitingnan ito, pati sa promotion, pati doon sa mga seniority, pati doon sa... Kailangan po ngayon yung talagang yung pinaka-qualified ngayon ang dapat siya ang manguna talaga. Hindi dahil lang sa nag-aaral o sa pinag-aralan, sa eskwela, ngunit dapat ay sa performance din. Pinasalamatan naman at kinilala ni Police Chief Superintendent Mabilin ang inisyatiba ni Gobernador Umali, kasalukuyang miyembro ng National Advisory Group for Police Transformation and Development sa malaking suporta ng Puno Lalawigan sa kanilang hanay. As part of this momentous occasion, we recognize outstanding accomplishments and contributions of our personnel who excelled on their assigned work, as well as other government personnel and individuals whose deeds and dedications contributed immensely to the attainment of our mission and objectives. I personally express my utmost thanks and appreciation for the awardees for your great help and unselfish support. We could not have fully accomplished our mandated task under the PNP Integrated Transformation Program without your unrelenting support. Let me congratulate as well the men and women of Police Regional Office Mimaropa on the occasion of this 23rd founding anniversary, whose invaluable contributions helped improve the peace and order and security in the entire region. Ayon pa kay Mabilin, patuloy nilang isusulong ang mga gawaing pangkaunlaran ng kalangtanggapan na magtitiyak sa seguridad at kapayapaan ng rehiyong Mimaropa. Buo rin anya ang kalang suporta sa lokal na pamahalaan at pag-iibayuhin pa ang kanilang pakikipagtuwang sa komunidad upang patuloy na maisakatuparan ng mas mabuti, mas epektibo at sa mas mabisang paraan ng pagsisilbi sa mga mamamayan. Matapos ang programa, binasbasan at naisagawa ang groundbreaking ceremony para sa itatayong chapel sa loob ng compound ng Camp Epigenio C. Navarro. Maliban kay Gobernador Alfonso V. Umali Jr., dumalo rin sa napakahalagang okasyon sina DILG OIC Regional Director James Padrilan, PDEA Regional Director Brian Babang, NFA Provincial Manager Edmundo Enrique, LTO Regional Director Jesus Maria Vitog, NICA Regional Director Jose de Guzman, NEDA Representative Nepo Jerome Benter, PIA Representative Dr. Luis T. Cueto, PPA Representative Colonel Emmanuel Peña, at 3rd Infantry Brigade Representative Task Force Commander Colonel Johnny L. Macanas. Randy Digma, KPSM. Ang lawa ay isang mahalagang regalo ng kalikasan sapagkat pinagmumulan ito ng yaman ng iba't ibang may buhay at bihira ang lugar na mayroon ito. Kaya ang Oriental Mindoro mapalad sa pagkakaroon ng Nauhan Lake, ang kinikilala ngayon bilang wetland of national importance. Kaya naman ang ating lalawigan nakiisa sa pagdiriwang ng World Wetlands Day. Nagbabalita si Beverly Aguila. Mahigit 150 uri ng mga hayop, mahigit sa 400 uri ng iba't ibang halaman, at maraming iba pang mga biyaya ng mayamang kalikasan. Ang mga ito ang matatagpuan sa Nauhan Lake National Park ng Oriental Mindoro na ipinakita sa photo exhibit sa Kapitolyo bilang pakikiisa ng Oriental Mindoro sa pagdiriwang ngayong taon ng World Wetlands Day
noong ika-3 ng Pebrero sa Provincial Capital Square sa lungsod ng Calapan. Ang pagtutok sa pangangalaga, konserbasyon at preserbasyon ng mga likas na yamang matatagpuan sa isa sa pinakamahalagang anyong tubig na makikita sa lalawigan, ang naging konsepto ng pakikisa ng Oriental Mindoro sa nabanggit na gawain. Ang isinagawang Partners Forum and Photo Exhibit kung saan inilahad ang mga pangunahing proyekto at gawaing pangkalikasang laan para sa Nauhan Lake ay pinangasiwaan ng Department of Environment and Natural Resources sa pangunguna ni Penro OIC Mary June Maypa, DENR Protected Area Management Bureau, Community Environment and Natural Resources Office Centro Socorro, sa pakikipagtulungan ng Mindoro Biodiversity Conservation Foundation Incorporated sa pangunguna ni MBCFI Executive Director Grace Diamante. Ang tema ngayong taon ay nakatutok sa Wetlands and Agriculture, Partners for Growth. Sa gawaing binigyang diin ni Gobernador Alfonso V. Umali Jr. na ang pagtataguyod sa mga programang nangangalaga sa Nauhan Lake ang isa sa pinakamalalaking proyektong nais maisakatuparan ng kanyang administrasyon sa pamamagitan ng Nauhan Lake Development Investment Plan. Magmula nung ako'y naging governor, nangarap po ako na itong Nauhan Lake. Actually, ito yung unang-unang project na, actually pangalawa, yung unang project na naisip natin ay patulayan natin yung Batangas Mindoro. Pero nung nagano tayo, iaabot ng 70 billion pesos. Medyo maliban pa ron ay yung Verde Island Passage. Ito yung center of biodiversity sa buong mundo. So medyo talagang malaking very tall order ito. Sasabanahin mo na yung 70 billion dahil napakalalim, marami ka pang masisira sa ilalim. So, medyo problema. So, nag-isip tayo ng isang paraan kung paano natin, kailangan, kailangan tayo magkaroon ng malaking aktibidades dito para tumagal tayo ng mga ganong programa. At number 2, ito na nga yung programa na naisip natin. Yung Nauhan Lake National Park. Alam niyo po, nakapunta po ako sa mga ibang panig ng mundo. At nakita ko yung mga lake nila. At yung ating Nauhan Lake, sa tingin ko po hindi mahuhuli. Palagay ko po, napakaganda ng lake natin. Hindi lang as developed ng sa kanila. So sabi ko, bakit kaya hindi kaya tayo mag-ignition ng isang parang sort of retirement village na kung saan pwede tayo maglagay ng mga iba't ibang retirement village ng iba't ibang nasyon. So, tall order na naman. Pero, just the same, nakagawa tayo ng isang studio noon at naibigay natin kay Pangulo yun. Nasa kay Pangulo yun. Kaya lang, siyempre, kulang pa tayo sa preparasyon, marami pang gagawin, ang dami pang kakausapin, pati yung mga maapektuhan. Kailangan gawa natin ang plano kung anong gagawin natin, kung paano natin yan. Kailangan yung mga livelihood, So, isa ito sa At nakakita ako ng pagkakataon para mapabilis ito. Kasi nga, kung medyo mahirap tayo humingi ng isang proyekto na hindi naman masyadong aral. So, pinilip din natin, dinala natin yung ABS-CBN dyan, sila Gabi Lopez, si Gina Lopez, sila Chaco Santos, dinala natin dyan yung mga iba't ibang mga kaibigan natin, sila Ana Muna, yung mga, dinala natin sila Ming Ayesa. Biyernes at Sabado, nandun po sa Crime Tourism ng Department of Tourism at kung saan kasama natin yung America's Next Top Model. Kasama natin doon sa Crime Tourism, sa Subic. At sila ho, pinicture na rin nila yung Mindoro, ilalabas sa Discovery Channel. Pero ang gusto natin, nakikipag-arrange kami sa tourism na instead of Discovery Channel na, ay malabas din siya sa Fox at saka doon sa travel guide bagong programa.
So, marami tayong pwedeng gawin. At ngayon, nakikita na natin, no? Napakaswerte ng Oriental Mindoro at hindi po tayo tinatapakan ng bagyo. Ever since na tayo ay naupupilan ng governor, lagi yung lumilihis, lagi bumababa at tinatamaan yung Palawan. Pero kung mapapansin nyo, sa climate change, talaga yung Mindanao na hindi dati walang bagyo. Ngayon sila yung binabagyo, sila yung binabaha. So tayo napakaswerte natin. Pero just kasi, hindi po kami tumitigil nila PNG, nila Marcos, para pag-aralan ano ba yung pwede natin gawin dito sa pagbabahan nito. Isang hamon naman ang iniwan ni Provincial Administrator Nelson B. Melgar sa mga nakiisa sa gawain na kinabibilangan ng mga hepe ng iba't ibang tanggapan sa Kapitolyo at iba pang mga konsernadong individual. Ito ay ang makiisa para sa higit na pangangalaga at paglilinang sa mga likas na yaman na matatagpuan sa Nauhan Lake. Tungkulin naman sa pinakahabang kayo lahat na mag-isa para sa higit na pangangalaga at higit na pagdilinan ng ating lahat. Para naman kay Nauhan Mayor Mark Marcos, mahalagang pinagkukunang yaman ng mga Nauhenyo at ng iba pang mga Mindoreño ang Nauhan Lake. Ang bayan ng Nauhan kasama ang mga bayan ng Victoria, Pola at Socorro, ang mga bayang nakapalibot sa lago. Ang Nauhan Lake po ay isa sa malaking pinagkukunan na yaman ng ating lalawigan at isa sa mga may pinakamagandang tanawin ang may pagmamalaki ng lalawigan na kailangan natin talagang linganin at pangalagaan, iligtas. Itinanghal din sa gawain ng mga nagagandahang larawan ng iba't ibang uri ng ibon, hayop at halamang matatagpuan sa lago. Ito ang mga kuhang larawan sa isinagawang Mindoro Bird and Wildlife Photo Safari noong huling linggo ng Enero na inorganisa ng MBCFI sa pakikipagtulungan ng mga miyembro ng Wild Bird Photographers of the Philippines sa tulong at suporta ng pamahalaan panlalawigan. Dito matatanda ang umabot sa 63 bird species ang nakita sa Nauhan Lake at sa Multiple Use Forest Research Center. Kabilang sa mga ibong nakita ang iba't ibang endemic, migratory at threatened species ng mga ibon. Kabilang sa migratory species na nakita sa lugar ang libu-libong tufted ducks na naging pinagbatayan sa pagkilala sa Nauhan Lake bilang isang wetland of international importance sa ilalim ng Ramsar Convention at kinilala rin bilang conservation site for wild ducks sa ilalim naman ng East Asian Australasian Flyway Partnership. Kinilala rin ang Nauhan Lake bilang globally important bird area ng Haribon Foundation at BirdLife International dahil sa pagkakatala dito ng mga migratory, endemic at threatened birds. Idiniklara ang Nauhan Lake bilang National Protected Area, kabilang ang nakapalibot ditong watershed area. Sa kasalukuyan, ito ay isa sa 10 priority sites ng MBCFI base sa ecological at socio-cultural na kahalagahan ng lugar, hindi lamang sa mga naninirahan sa palibot nito, pati na rin sa buong mundo. Sa pagiging wetland of international importance ng Nauhan Lake National Park, hinihikayat ang mga mamamayan na itaguyod at isulong ang konserbasyon at likas kayang paggamit ng mga likas na yamang matatagpuan sa lago. Ilang araw na lamang at sasapit na ang pinakaabangang festival ng lalawigan ng Oriental Mindoro, ang Pandanguita Festival. Alaman natin kung ano ang update sa isinasagawang paghahanda ng lalawigan para rito sa balita ni Randy Digma. Kasado na ang Pandanguita Festival 2014 na nakatakdang isagawa ngayong ika-19 hanggang ika-22 ng Pebrero. Ito ang napag-alaman ng KPSM News Team sa pinakahuling update ng tanggapan ng Provincial Tourism Investment and Enterprise Development Office o PTEDO, ang tanggapang nangangasiwa sa naturang gawain. Nagpakalat na sila ng mga tarpaulin sa buong lalawigan para sa kabatiran ng mga mamamayan. Ang mga natukoy na lugar na pagdadausan ng mga nakalinyang gawain ay handang-handa na rin tulad ng Gaisano Capital Calapan para sa mutya ng Pandanguitab sa hapon ng ika-20 ng Pebrero. Ang Pandanguita Bazaar sa JP Rizal Street, umaga ng ika-20 ng Pebrero. Padyak kumukuti-kutitap sa gabi ng ika-19 ng Pebrero. At Pandanguita Street Party sa ika-21 ng Pebrero. Dance Parade Competition sa OMNHS sa hapon naman ng ika-22 ng Pebrero.
Kaugnay nito, ang magwawaging kampiyon sa dance parade competition ay tatanggap ng 200,000 pesos cash prize, samantalang mag-uuwi naman ng 75,000 pesos ang first runner-up, 60,000 pesos ang second runner-up, 55,000 pesos ang third runner-up, at 40,000 pesos ang fourth runner-up. Tatanggap din ng 10,000 pesos na tulong pinansyal ang bawat grupong lalahok sa patimpalak. Samantalang ang kikilalaning mutya ng Pandanggitab ay tatanggap ng 30,000 pesos cash prize, 20,000 pesos para sa first runner-up, 10,000 pesos para sa second runner-up, at karagdagang 5,000 pesos na halaga ng gift check mula sa Gaisano Capital Calapan. Minor awards para sa Best in Pandanggitab Attire at Best in Group Presentation na tatanggap mula sa Gaisano Capital Calapan ng tigli 5,000 pisong halaga ng gift check. Samantalang 8 kalahok sa Pandanggitab ngayong taon mula sa iba't ibang lugar sa lalawigan na maglalaban ay ang Mindoro State University Calapan Campus, Divine Word College of Calapan, Municipality of Baco, sama-samang nagkakaisang pamayanan ng Sinunay, Municipality of Bansud represented by Pag-asa National High School, Municipality of Victoria represented by Aurelio Arago Memorial High School, Managpi National High School, at Lunagoco College High School Department. Ang mga nabanggit na mga kalahok ay puspusan na ang pag-insayo at paghanda para sa kanilang mga paglahok sa kompetisyon. Kung sasabi ko lang po ay maging sports po tayo, tapos yung kung sino pong mananalo ay maging pasalamatan po natin, at kung matatalo man po tayo, tanggapin po natin ito ng maluwag sa ating puso at gawin na lang po natin yung ating best upang manalo po tayo. Kung matatalo po tayo, better luck po next. Ang Pandanggitab, ito yung Parades of Light, na kung saan ito ay laging taon-taon ay sinasagawa ng mga Mindoreño, na kung saan ipinaparada dito yung mga ilaw. So ipinapakita dito sa Pandanggitab na ito yung pagmamahal natin sa ating kultura. Lalo-lalo na ngayon ang ating mga kabataan ay medyo na sa modernong mga sayaw. So through this Pandanggitab, nadidevelop yung kanilang naiibalik yung tungkol yung pagmamahal nila sa ating sariling sayaw. Para sa kanila, i-try lang natin yung best natin. So gawin natin ito ng maayos at basta try lang natin yung best natin para maipakita natin na ang Pandanggitab ay masaya. So, ang mga eskwela natin ay maganyak na sumali at ito ay nakakatulong din dito sa turismo. Randy Digma, KPSM. Taon-taon naghahanda ang ating lalawigan para sa pakikipagtunggalian ng ating mga kabataan sa larangan ng sport. Nitong nakaraang Pebrero 13, tumulak na pa Marinduque ang ating mga atleta para sa Mimaro Para 2014. May balita si Eric Maravilla. Tumulak na ang delegasyon ng Oriental Mindoro patungong Buwak, Marinduque para sa gaganaping 12th Mimaropa Regional Athletic Association Meet na magsisimula sa ika-15 ng Pebrero hanggang ika-21 ng Pebrero. Ang naturang delegasyon ay pinangunahan ni OIC Schools Division Superintendent Dr. Maria Luisa D. Servando na binubuo ng 542 delegasyon. Ang kabuuang bilang ay 361 atleta, coaches at trainers at ang mga kinatawan mula sa pamahalaang panlalawigan sa pangunguna ni Governor Alfonso V. Umali Jr. Sa pagbubukas ng palaro, isa si Gobernador Alfonso V. Umali Jr. sa mga magiging panauhing tagapagsalita. Matatandaan na sa administrasyon ni Gobernador Umali, tumaas ang cash incentives na ipinagkakaloob sa ating mga atleta, partikular sa mga team competition. Nabigyan din ng cash incentives ang mga coaches na nagsanay sa mga nanalong atleta bilang pagkilala sa kanilang sakripisyo at pagpupunyagi. Noong nakaraang taon, pumangatlo ang Oriental Mindoro sa overall ranking. Ngayong taon, inaasahan kung hindi man mas tumaas, ay mapanatili nito ang karangalang nakuha noong nakaraang taon. Kaugnay nito, nakapag-uwi din ng 3 gold, 5 silver at 2 bronze medals ang ating mga atleta mula sa ginanap na Batang Pinoy National Championships sa Bacolod City. Ang
Unti-unting nakikilala na ngayong festival sa bansa at maging ng iba't ibang nasyon dito sa atin isinasagawa. Ito ang Malasimbo Festival na tunay na dinarayo hindi lamang ng mga Pinoy kundi pati na rin ng taga iba't ibang nasyon. Muli ang Malasimbo Festival ngayong taon ay isasagawa sa Pebrero 27 hanggang Marso 1. At tila may naiiba ngayong taon sa pagdiriwang nito. Alamin natin yan sa balita ni Patty Montales. Muling gaganapin ang Malasimbo Music and Arts Festival sa bayan ng Puerto Galera na inaasahang higit pang dadagsiin ng mga turista, lokal man o dayuhan. Ang naturang festival na nasa ika-4 ng taon ay nakatakda sa Pebrero 27 hanggang Marso 3 sa bulubunduking bahagi ng Barangay Balatero. Matatanda ang inorganisa ang gawain ni Ginoong Hubert de Aboville, isang French national na matagal nang naninirahan sa nabanggit na bayan. Kabilang na rin sa mga partner agency dito ang pamahalaang panlalawigan sa pamamagitan ng Provincial Tourism Investment and Enterprise Development Office na pinamumunuan ni Ginoong Orlando B. Tison. Ayon kay Petiedo o IC Tison, dahilan sa matagumpay na paglulunsad nito ng mga nakaraang taon, kaya dinagdagan pa ang araw ng festival upang mas marami pa ang makadalo at makasaksi ng mga likhang sining at pagtatanghal ng iba't ibang international at local performers. Sa katunayan, sinabi niya nakatakda ring itanghal sa festival ang Pandanguita Festival ng Oriental Mindoro. Yun ang bago ngayon sa Malasimbo. Yung mananalo sa Pandanguita competition natin ngayong taong ito ay magpe-perform dun sa special night sa Malasimbo Music. Ang Malasimbo Music and Arts and Festival, isang malaking festival ito. Ito'y kilala hindi lamang sa Puerto Galera, ito'y kilala hindi lamang sa lalawigan ng Oriental Mindoro, at hindi lamang sa buong Pilipinas. Bagkos ito'y kilala internationally. Malaki ang significantly tumataas ang booking rates o yung occupancy rate ng Puerto Galera at saka mga ibang lugar na malapit doon whenever na merong Malasimbo. Mula pa lamang doon ay makikita natin na malaki ang naitutulong ng festival na ito doon sa turismo at nakakatulong din ito doon sa promosyon by their way of going to the festival. Yung mga foreign tourists ay nasasabi na sa iba nilang mga kasama na mayroong magandang lugar sa Pilipinas, mayroong magandang lugar sa Mindoro, particular sa Puerto Galera, at mayroong isang magandang event na ang tawag nga ay Malasimbo Music and Arts Festival. And in a way, it's a promotion already. It's a big promotion for the province. Umabot na sa mga 3,000 to 4,000 yung combined na nanonood, both foreign and domestic. Pero ngayon, yung organizer are looking forward na madadagdagan pa ito. Kasi mas humaba yung panahon. So ngayon ay February 27 hanggang March 3 yung event. Making it longer and bigger with a good number of performers, international and local. Isa pong pagkakataon nito na aking kukuhanin upang imbitahin ang lahat ng mga taga rito sa Mindoro at hindi lamang dito sa Mindoro kundi pati yung nasa labas. Ito pong Malasimbo Music and Arts Festival ay isang malaking event, isang cultural event na hindi natin dapat palampasin, na atin pong panoodin, atin pong suportahan. Makikita po natin dito ang mga ilang international artists, ang mga ilang mga gawa ng sining, mga artworks. Kaya po lahat po ay aking iniimbitahan na manood at makiisa at mag-participate sa Malasimbo Music and Arts Festival na gaganapin sa February 27 hanggang March 3 ngayong taong ito. Idinagdag pa ni Mr. Tison na sa loob na 5 araw na gawain, may nakalaang isang special day para sa mga Mindoreño. Sa halip na magbayad ng regular na 1,200 pesos na entrance fee, 500 pesos lamang ang sisingilin sa naturang araw na ito. Kasalukuyang nakikipag-unayan pa ang kanilang tanggapan ayon kay Mr. Tison hinggil sa pinal na schedule ng special day na ito. Mayroong tayong pag-uusap kay Mr. D. Aboville, yung organizer, na magkaroon ng special day for Mindoreños, a discounted rate. Kasi ang regular entrance fee niyan, it's much higher than the amount of 500. Pero for the day na isa-set for Mindoreños, which bibigyan nila ng special rate, ang aking pagkakalam is 500 pesos nga ang entrance fee. Na i-feature dito yung ilang international artists. Sa aking pagkakaalam din ay ito ay si Mad Professor.
So, itong araw na ito, isang gabi na ito ng performance na kung saan nga si Math Professor ang magpe-perform, ay bibigay nila on a discounted rate of 500 pesos. Sa naiibang pagtatanghal ngayong taon, naayayahan ang lahat na makiisa at makisaya sa Malasimbo Music and Arts Festival 2014 na dinarayo hindi lamang ng mga Pilipino kundi pati na rin ng mga turista mula sa iba't ibang bansa. I'm looking for a summer ride. Got me turning on the radio. I gotta get these grooves. Working all day, trying to make pay. Wishing these clouds away. I wanna feel the sunshine. Hit the sand, take a walk in the waves. With nothing else to do. Sipping on suds, working on the fuzz. Keeping my drink in the shade. Taking my time. Ang mga inihalal nating naglilingkod ngayon sa sangguniang panlalawigan, maayos na matutukan ang pangangailangan ng iba't ibang sektor sa pamamagitan ng pagpapasa ng iba't ibang ordinansang kinakailangan ng mga ito. Nagbabalita si Beverly Aguila. Sa panahon ngayon na may mahalagang papel na ginagampanan ang teknolohiya sa pagtitiyak sa kaligtasan ng mga mamamayan, ang pagkakaroon ng closed-circuit television o CCTV camera sa mga estratehikong lugar, pampubliko man o pribadong lugar o gusali, ang sinasabing isa sa mga hakbanging nakikita ng mga autoridad upang higit na mapabilis at mapadali ang pagresolba sa iba't ibang mga kaso at krimen. Nitong nakaraang ika-10 ng Pebrero, ipinasa ng Sangguniang Panlalawigan ng Oriental Mindoro sa pangunguna ni Vice Gobernador at SP Presiding Officer Yumerlito A. Dolor ang SP Resolution No. 2081-2014 na inakda ni Bocal Martin S. Buenaventura. That we pass and approve our resolution in joining the Sangguniang Bayan and the Sangguniang Panlalawigan in the province of Oriental Mindoro to enact an ordinance requiring all establishments in their respective area of jurisdiction to install, operate, and maintain closed-circuit television (CCTV) cameras to be set up in various strategic locations, covering both the inner and the outer portion of the building or place of businesses for security and monitoring purposes. As a whole, Nasasaad sa kapasyahan ang paggamit ng CCTV camera ay isa sa mga paraan ng mga tagapagpatupad ng batas sa paglutas sa mga krimen at pagdakip sa mga nagkakasala. Kabilang sa mga bentaheng maibibigay ng pag-iinstala ng mga CCTV sa mga establishmento sa lalawigan, ang pagmamantina ng perimeter security, pagmamonitor ng trapiko at pagkakaroon ng aktwal na record ng iba't ibang mga gawain at pangyayari sa kapaligiran. Nasasaad pa sa resolusyon na ang pagkakaroon ng CCTV sa mga estratehikong lugar sa lalawigan maaaring mabawasan ang mga nangyayaring nakawan at makapagbibigay ng mas ligtas na working environment sa mga manggagawa. Naniniwala ang sanggunian na prioridad ng kanilang mga kapwa mambabata sa mga lokal na pamahalaan ang pagkakaroon ng kapayapaan at kaayusan sa kani-kanilang bayan at maitiyak ang kaligtasan ng buhay, kabuhayan at ari-arian ng kanilang mga nasasakupan. Hindi raw masama ang mangarap, lalo na kung sa ikagagaling ng nakararami. Kaya ang ating mga nakatatandang mamamayan nangangarap na magkaroon ng katuparan ang isa sa mga pinaplano nilang pagkakaroon ng Malaan Retirement Village na paglalagakan nila ng natitira nilang panahon upang manatiling produktibong mamamayan sa lipunan. May balita si Patty Montales. Ang magkaroon ng Malaan Retirement Village para sa mga pangunahing mamamayan at tindahang kooperatiba para sa pangkabuhayan ng mga ito.
Ito ang naging sentro ng ginanap na pagpupulong at pagpaplano ng Federation of Senior Citizens of Oriental Mindoro na ginanap sa bayan ng Roxas noong 5 ng Pebrero. Ang nasabing plano ay papaabot naman nila sa tanggapan ni Gobernador Alfonso V. Umali Jr. para sa suportang maipagkakaloob nito sa naturang plano. Ayon kay FESCOM President Henry L. Abayon Sr., nabuo ng kanilang samahan ang programang Munting Pangarap, Munting Paraiso na naglalayong matugunan ang mga pangangailangan ng mga nakatatandang mamamayan sa lalawigan. Bahagi ng programa ang magkaroon ng permanenteng lugar kung saan matatagpuan ang mga sumusunod: Provincial Senior Citizen Center at Office, Mini Library, Playground, Mini Park, Health Center, Chapel at Home for the Aged. Kaugnay nito, natukoy na ang 2,500 square meters na lote na ipagkakaloob para sa programa ni Ginang Edith Agbay sa Barangay Maligaya sa Bayan ng Gloria. Dagdag pa ni Ginoong Abayo na hangad din nilang makapagbuo ng tindahang kooperatiba para sa kanilang mga miyembro. Dumalo sa gawain bilang kinatawan ng pamahalang panlalawigan si Special Assistant to the Senior Citizen Ginang Husenia Garing na inaasahan na naturang samahan na magpapaabot ng kanilang kahilingan kay Gobernador Umali upang unti-unti ay matupad ang kanilang mga pangarap. Samantala, buo ang paniniwala ng pamunuan ni Gobernador Umali na marami pa ang magagawa at malaki pa ang maiaambag ng ating mga pangunahing mamamayan sa pagpapaunlad ng ating lalawigan, kung kaya't bahagi ng kanyang mga programa ang pagtataguyod ng kagalingan at kapakanan ng mga ito. Hanggang ngayon, marami pa rin katanungan ng ating mga mamamayan, hindi lamang ang mga manggagawa, kundi pati na rin ang mga employer hinggil sa kasalukuyang umiiral na batas na nauukol para sa kanila. Kaya ang DOLE nagsagawa ng information campaign hinggil dito. Nagbabalita si Randy Digma. Inilunsad ngayong taon ng Department of Labor and Employment o DOLE sa buong bansa ang kalang Labor and Employment Education Services o LEES program. Kasabay nito sa Region 4B, ginanap ang LEES campaign sa JP Rizal Street, lungsod ng Calapan, kamakailan. Ang LEES ay isang videos and modules o dokumentasyon ng ahensya ng DOLE na naglalaman ng mga komprehensibong impormasyon hinggil sa mga sumusunod: sources of employment, labor standards, labor laws compliance system, Child Labor Free Philippines, DOLE Integrated Livelihood Program, Starting a Business Employees Compensation Program, Labor Management Cooperation, Single Entry Approach, Productivity Olympics, Occupational Safety and Health, Zero Accident Program, Welfare and Overseas Workers, Anti-Illegal Recruitment, Professional and Occupational Standards at Technical Vocational Skills Training. Pinangunahan ang programa ni DOLE OIC Regional Director Chodoro T. Delson. Sa kanyang pananalita, pasalamat ang kanyang ipinabot sa pamahalang panlalawigan at pamahalang lungsod ng Calapan sa pag-agapay nito sa kanilang isinagawang Information Dissemination Campaign. Ayon pa kay Delson, ilan sa programang pinagtutuunan ng kalang programa ay ang mga kabataang mag-aaral sa ilalim ng Special Program for Employment of Students o SPES na may target na 9,000 mag-aaral ngayong taon. Ito ay naglalayong higit na maalalayan ang mga kabataang mag-aaral, partikular ang mga nanganganib na mapatigil sa kanilang pag-aaral. Alam kong budget ng entire DOLE 4B, yung DOLE lang, DOLE proper is about 85 million. No? And 50 billion, or rather about 70% of it will be directly going to our programs on livelihood and SPES. First of all, I would like to give thanks to the City of Calapan and the provincial government of Oriental Mindoro for giving us this opportunity to inform our people about the program ng Department of Labor. Kataon na natin ito na mag-inquire sa amin kung ano ang mga programa na karapat-dapat sa inyo. Samantala, sa pamamagitan ng big screen ng City Government of Calapan sa JP Rizal Street, ipinalabas ang naturang videos and modules na bahagi ng kalang information campaign. Kasabay nito ang pamimigay ng mga polyeto hinggil sa kabuuan ng kanilang mga programa sa layuning mas higit na maiparating sa kamalayan ng mga Mindoreño ang magandang programa ng DOLE. Randy Digma, KPSM. And our quote for the day,
Love cannot grow without passion. Where there is love, there is pain. At yan po ang kalipunan ng mga balitang tinipo ng Provincial Information Office. Ngayon po ang edisyong ito ng KPSM ay mapakikinggan na rin sa iba't ibang radio station sa lalawigan. Sa mga hindi nakapanood na aming programa ngayon, i-type lang po sa YouTube ang Kapitolyo KPSM upang mapanood ang edisyong ito. Ang KPSM ay mayroon ding Facebook account. Mag-log on lamang at i-type ang Oriental Mindoro Kapitolyo para sa mamamayan. Ako po muli si Fe Aquilizan de Leon. Sa ngalan ng kapamilya ng KPSM, hangad namin na patuloy na sumikad, hindi lamang ang pagbabago, kundi ang pag-ibig sa mga maliliit nating kababayan dito sa lalawigan ng Oriental Mindoro. At sa inyo pong lahat na masugid naming taga-subaybay ng KPSM, maligayang buwan ng mga puso.